Yo mga kalpanalo, shoutout po sa inyong lahat dyan. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga babaeng na-link sa Comedy King na walang iba kundi si Dolphy. Hindi lang matindi sa pagpapatawa, mahusay din ang karisma pagdating sa mga babae. Idol at idol talaga na. Yan, si Tatay Dolphy. Alright. So bago natin simulan, ay baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, Kalpayus Channel, please do subscribe. Nga, sasabi-sabi, men with a good sense of humor attract beautiful ladies. Parang bulaklak na nag-a-attract sa mga bubulok. This is probably one of the reasons why Comedy King Dolphy did not touch only every Filipino's heart but also caught the attention of some women in and out of showbiz. Alright. Kilala mo ba kung sino ang kauna-unahang kanyang naging kasintahan o yung kanyang first love? Sa edad na 19 na taong gulang ay maaga siyang nakaramdam ng pagmamahal sa kauna-unahang babae na nagpatindig ng kanyang balahibo. Gago! Alright. Kilala mo ba kung sino siya? Siya lang naman, si Aida Javier. Si Aida Javier, nang tanungin nga itong si Tatay Dolphy, ay kanya itong inilarawan ang characteristics ng magandang dilag na ito. Ayon sa kanya, ito daw ay nagmula sa musician family, yung mga music lover. Right. Mahusay daw siyang tumugtog ng piano, si Ate Aida Javier. Siya lang naman ang kauna-unahang babae nagpatibok ng puso ni Tatay Dolphy. Kaya naman siguro, ang dahilan kung bakit ang ating bidang Tatay Dolphy ay naakit at na-inlove sa pagtugtog ng mga tiklado ng piano nitong si Ate Aida Javier. Alright, diba? Sumunod nga na babae sa kanya pagkatapos ni Ate Aida Javier ay walang iba kundi ang isang kapampangang girl na nagngangalang Engraceta Dominguez. Si Ate Engraceta Dominguez ay tinawag niya, he fondly called Grace, no? Grace ang tawag niya, Gracia. Paano nga ba sila nagkakilala ng ating idolong si Tatay Dolphy? Noong late 40s sa isang skit, magkasama sila. He stood motionless, kunwari kinakantahan ni Tatay Dolphy ng Mona Lisa, Mona Lisa. Ginagawa mo. Alright, diba? Nang dahil doon nagsimula ang kanilang love story. At dahil sa tindi ng kanilang pagmamahalan, nagbunga ng 6 na mga anak ang kanilang mainit na pagmamahalan. Alright, promise. Sila, si Manny, si Salud, si Rodolfo Jr., si Freddy, Edgar, and Raul. Alright, ang galing. Ang husay talaga ni Tatay Dolphy. Kaso nga lang, kahit ganong kainit ang kanilang pagmamahalan, dumating sa punto na nagkaroon ng problema ang kanilang relasyon. Nagkahiwalay sila noong 1963. Alright. Nakakalungkot, kahit nagkaroon ng magandang simula ending, wala pa rin. Diba? Hindi lang doon naputol ang love story ni Tatay Dolphy. Meron pang sumunod. Isa pang babae nagpatibok sa kanyang puso. Alright, alam mo kung sino yon? Sumunod na babaeng kanyang napusuan ay walang iba kundi isang mistisa. No? Isang mistisa na nagngangalang Gloria Smith. At dahil doon, nagbunga din ang kanilang pagmamahalan ng 4 na mga anak. Sila, sina Mariquita, si Carlos, si Geraldino, at saka si Edwin. Alright, di ba? Dolphy next relationship was a May to December lang. Dumating sa buhay ng ating idolong si Tatay Dolphy ay walang iba kundi si Alice Baby Smith o ang kanyang screen name ay si Pamela Ponte. Right. Noong edad 36 na ni Tatay Dolphy, siya ay tinaguri ang award-winning actor. No? Doon nagkaroon ng pagkakataon na mamit niya itong pangatlong babae sa buhay niya. Nagkaroon sila ng 4 na mga anak. Ang galing talaga ni Tatay Dolphy. Sila sina Ronaldo, si Enrico, si Madonna, at saka si Jeffrey. Sumunod na babae, panlima, ay noong late 60s na siya. Si Dolphy ay
nakilala si Evangeline Tagulaw, no? Isang babae ulit sa buhay ni Tatay Dolphy, si Ate Evangeline Tagulaw. Sa interview nga ay itinanggi ni Tatay, ni Comedy King, ang mga detalye tungkol sa kanilang pagmamahalan. Medyo naging pribado ang kanyang usap tungkol sa kanya. Siya ay isang nurse na nakilala niya nang nagsushoot siya sa isang ospital. No? At doon din, dahil sa tindi nga ng ating bida, no? Ay nagkaroon din siya ng anak doon na nagngangalang si Romel. Ha? Pagkatapos noon ay nag-migrate siya papunta ng Amerika. Yan. Dito na nagkaroon ng pagkakataon na ma-attract si Tatay Dolphy sa isang showbiz personality. First, he fell to veteran actress Pilar Pilapil. Alright, siya ang kasunod na babae na dumating ulit sa buhay ng ating bida. Artista din. Sikat sa pelikulang Pacifica Falayfay, right? At saka sa Il Pinoy Matador in Spain 1969, Dolphy daw ay funny on screen but in personal, he's very quiet. Tahimik lang siya. Isa daw siyang gentleman, thoughtful, attentive. Wow, grabe Without knowing it, at the time, I had a need for a father image. You're right. Wow. He was loving, and so very focused on taking care of me. I was like a little girl, so happy. Alright, so happy. Alright. So, noong late 70s ng edad ni Tatay Dolphy, ay ulit na-involve siya. Was romantically involved with another actress model na nagngangalang Lourdes K. Si Lourdes K. Sabi nga ni Tatay Dolphy, I almost married her. Namin din niya na ang babae ko kadalasan nagkakasabay-sabay. Ay, ang galing talaga, nagkakasabay-sabay. Nag-o-overlap sila. Masaya. Dolphy and Lourdes' love affair did not grow further. Yun, hindi pa rin naging maganda yung takbo ng kanilang relasyon. Ang totoo, umalis siya, naghiwalay siya. Taong 1981, nakasama rin niya ang tinaguri ang magaling na artista na si Ate Alma Moreno. Noong kasama nga pa nga ang late action star na si Rudy Fernandez. Nabubuhay pa, magkasabay sila. During the time, they were working for the movie Tits Pet, So, yun, si Alma, naghiwalay sila sa kanyang tatay ni Mark Anthony na si Rudy Fernandez. And later on, started a romantic relationship with the Comedy King. Alright, doon nagsimula, na ma-attract si Alma Moreno at saka si Lulu P sa isa't isa. Nang magkahiwalay sila ni Rudy Fernandez. Right. Nga lang, it did not take long for the former couple to become parents to Vandolph. Yun. Kaanak ulit si Dolphy kay Alma Moreno. Yun na nga si Vandolph. Who entered also a showbiz career, na isa ring child actor and funny comedian. Alright. So, unfortunately, yung kanilang relationship only lasted a little less than a decade. Hindi naabot talaga ng isang dekada. Halos kulang-kulang lang ng isang dekada. It was in 1999 when Dolphy left for Hong Kong. Umalis siya, pumunta ng Hong Kong, leaving Alma behind. Iniwan niya si Alma. Bakit kaya? Iniwan mo mag-iisa? Bakit hindi naging matagumpay ang kanilang relasyon? Nahirapan ako doon sa lifestyle niya. Alright. Hindi ko type ang palaging may tao sa bahay. Mula umaga hanggang madaling araw. Ibig kong sabihin, okay ang magkabisita. Ang dalawin ka ng mga kaibigan mo reporter. Pero naging araw-araw na yun at hindi lang dito sa Maynila. Yun. Yun ang ayaw ng comedy actor. Na laging may bisita si Ate Alma. Siguro nagsiselo siya. Malay mo. Hindi natin alam. So, it has been said that Dolphy left Alma to be with the local diva Shasha Padilla. Alright! Ito na naman ang dahilan. Sinasabi
na ang dahilan naman daw kung bakit iniwan ni Dolphy si Alma Moreno ay ang pagkakalink niya kay local diva Shasha Padilla. Alright. Diba? Na isang singer-actress. Sabi ni Dolphy, nang naging sila daw ni Shasha, no? Nabulabog ang buhay nila. Alright. Bakit kaya? Nawalan siya ng show. No? Tinanggal ang mga commercials niya. At that time, they seriously thought of living in the States. Nakabili na nga sila noon ng bahay doon sa States. Gusto na lang doon nila tumira. Yung dalawa, no, gusto talaga magpakasal, gusto mag-asawa. The couple had always wanted to get married, no? But there was always something that prevented them from doing so until marriage was no longer a priority for them. Yun ang rason kung bakit hindi rin nagkatuluyan ng dalawa. Sa interview nga kay Dolphy, no, sa media, ayon sa kanya, actually, sabi ni Dolphy, kami, hindi naman namin naasahan niya na total ganun na rin naman ang pagsama namin, na parang higit pa sa ikakasal, so hindi ko iniisip kung matutuloy, kung hindi. So, Dolphy and Shasha romance ay nagbunga rin, no? Ng isang anak na si Zea, na nagmana nga ng talento ni Ate Shasha na isang magaling na talent music. They also have adopted daughter named Nicole. Nagkaroon din sila ng adopted daughter na sa tanggalan si Nicole, no? Doon nga nang magsama sila at nagkaroon ng karamdaman itong si Tatay Dolphy, no? Nagkaroon siya he was diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease. Kids of Dolphy were grateful that the divine diva looked after their dad until he passed away on July 10, 2012. Yun ang kahuli-hulihan niyang babae sa buhay niya, si Ate Shasha, hanggang sa huling hininga. Nandun ang kanyang pagmamahal, no? Salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa munting channel natin. Hanggang sa muli, muwa.